unang-una po, nagpapasalamat po sa kanya dahil binago po niya ang pagkatao ko. Sa di, sa di po nakakaalam, nung dati po kasi, ako, marami po akong bisyo. Nagiinom po ako, simula umaga hanggang madaling araw. Naninigarilyo, nagbibip din po ako, e-cigarettes. Sabi ko, magbabago na, sabi ko po sa sarili ko, magbabago na po ako. Nakailang ganyan po ako, di ko po talaga kaya. Sabi ko, humingi po ako ng tulong sa Panginoon na, Panginoon, gusto ko na po magbago. One time, nung lagi nagagalit ang asawa ko, sabi ko, puro ka, babe. Abo, last na ito, last na. Hindi na ako bibili, last na ito. Disposable vape na uso. Last na ito. Nakailang last po ako. Tila 4 na last. Hindi ko po talaga kaya pigilan kasi talaga. Kasi para po sa akin nun, napakasarap po kasi ng vape nun. Iba po yung sa mga smoker po, makaka-relate po sila sa akin kasi po masarap po talagang ang e-cigarette. One time, may vape po ako. Binili ko po 300. Hindi ko po siya nauubos. Parang di na po ako nasarapan. Ang ginawa ko po, nitapon ko po sa kanal. Dahil nga po, ibibigay ko kay Leonard. Dahil ko, wag na. Nitapon ko po sa kanal kasi nga po, di na ako na Tapos, ayun po. Hanggang ngayon po, 8 months na po akong di na po ako nakakapag-inom, nakakapag-sigarilyo, ganyan. At yun po pinagpapasalamat ko sa Panginoon unang-una. Kasi dahil dati nasa madilim ako mundo, dinala niya ako sa kaliwanagan. At talagang kung sa sarili ko lang po talaga, kasi hindi ko po talaga kakayanin kasi po, pinakapalibot po sa akin, mabisyo, siyempre, tropa, mga pinsan mo, shot ka muna, nung dati po, pag po ako ginanyon, umuupo na po talaga ako matapos ang inuman. Ngayon po, natuto na po akong tumanggi kasi nga po, ayoko na po talaga ng ganyan. Ayun po, maraming salamat po, Panginoon. Dumako na po tayo sa exam ko po. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa ginawa niya sa aking pag-exam. Dahil di ko po talaga in-expect na ako'y makakapasa kasi nga po, napakahirap po talaga ng exam, 3 days po. Ano po yun? Sa isang araw, 2 area po. 200 items, maghapon po yun. Nung nag-aaral naman po ako, wala po kasi ako medal. Hindi naman po ako magaling mag-aral, ang medal ko lang po sa basketball. Kahit nga po sa kinder, di ba dati sa daycare po, yung pinaka-tahimik, may ganyan po. Di pa ako nabibigyan ng ganyan. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ni isang medal, wala po. Kaya di ko po talaga na-expect na ako'y makakapasa. Sabi ko. Nung po ako magpa-file, napakarami pong nangyari. Sa pagkuha pa lang po ng NBA hit, agad babalikan sa linggo. Pagkatapos naman po nung magpapile na po, wala po rito sa malapit dito po sa pinakamalapit po rito sa Rizal. Napunta po ako sa Maynila. Di naman po akong pumarong magbiyahe kami ni Leonard. Kami lang po nagbiyahe. Nagtanong-tanong lang po kami. Pagpapasa po ng papeles ko, nagka-problema sa barangay, ano ba yun? Barangay certificate, sa perma. Hindi naman po pumapayag yun. Sabi ko, hindi po, yun po talagang perma.
Eh ano po itong for, may for ganyan ka, tapos may pirma. Hagawa. Ah, sige po. Eh kailan po pwede? Bumalik ka na lang bukas. Eh di, balik na naman. Panibagong, napakaaga po namin kasi umalis. Alas 3 po yata dito. Tapos pagdating po namin doon, nag-antay pa po kami kasi po, alas 10 po ng umaga ang bukas nung mall. Nung pagbalik ko po, ayun po, nakapag-file po sa awa ng Panginoon. Dapat nga po, di po ako magpapile kasi nung time po na nagre-review ako, di po ako nakakapag-file nito. Parang nag-anxiety po ako. Ilang linggo po akong di nag-review. Almost 3 weeks. Ako. Tinatanong ko po sarili ko na magpapile pa kaya ako. Mag-file na, nakapag-down na sa review center. Sa amin po kasi, sa TC po, ay po nilang pumayag sa first taker na hindi po magre-review center. Kahit po online or face-to-face, gusto po nila may review center. Ayun po. Sabi ko, malayo pa po kasi noon ang board exam, sabi ko. Malayo pa naman yan, ay papitex-petex lang po ako noon. Pagre-review. Kasi nga po, nagtitinda po ako sa may amin po para po kumita ng pera. Na-realize ko po nun na bang hirap po palang pagsabay nung ganun. Kasi nga po, barami po kasi namin pinag-aaralan, 37 subjects. Yung pinag-aaralan po namin ng 4th year, re-review lang po namin sa loob ng 4 months. Sa loob ng 4 months po naman na yun, nagpapitex-petex po ako, tapos, ayun nga po, nagtitinda po ako sa umaga hanggang gabi. Nagre-review lang po ako, 2 hours. Sabi ko, kulang to kasi sa isang area pa lang, may 9 subjects na. Isang buwan na mahigit, di ko patapos yung isang area, may 5 pang natitira. Sabi ko, kaya ko ba ito? Talaga nagdadalawang isip na po ako kasi po yung ibang kabatch ko po, ano po sila, talagang tutok po sila sa review, in-house po sila nag-review. Sa loob po ng isang bahay, doon po sila, walang labasan, i-review. Ako po, time management po, hindi ko po mamamanage ng tama. Yun po ang isang sa aking, doon po ako nahirapan sa time management. Kasi nga po, minsan po, pag wala akong ginagawa, mapupunta po ako ng court, makapaglaro po ako, tapos ang review ko na lang po, kukunti ng oras. Kaya nga po, nung 1 month na lang po, nung magdi-December na po, naisip ko na wag po muna magtinda kasi nga po, mapopokus muna ako. Ang natatapos ko pa lang po noon, magdi-December na po. Ang natatapos ko lang po ay ilang area pa. Ay ko, short na yata ako Hindi na yata kakayanin. Sa 1 month ko review, talagang focus na talaga kasi bang hirap kasi ng pagsabayin talaga Tas minsan sa 1 month na yun, di naman ako full time kasi minsan hindi naman puro review ka lang. Siyempre, may gawain sa Panginoon. Tapos, yung sa mga gawain bahay. Tapos, pinagpasa-Diyos ko na lang po talaga. Kasi nga po, time po yung hinabol ko, di na nga po kaya hindi po ako sa nagre-review center po, hindi po ako regular lecture. Sa regular lecture po, itinuturo po din yung mga fundamentals, isa mga basic, para pagpa-final coaching ninyo, di ka na mahirapan. Ako po, nakapag-regular lecture lang po ako, mga 2 area lang po. Yung the rest po na 4, hindi na po ako nakapag-regular. Nag-final coaching na lang po ako noon. Tapos, meron po akong nung nagre-review po kasi ako, pag
Pagkatapos ko sa isang subject lang po yun hindi po yun area. Ang area po yung isang kabuk. For example, criminal justice system, mga ganyan, mga core ad, mga ganyan. Pag po ako nagre-review, nag-e-exam po ako. Yung pinaprint ko po sa mami po ng asawa ko. Arin po yung bandami. Pag po ako nag-e-exam, sinusubukan ko sarili ko kung mataas ang makukuha. Puro bagsak. Ang nag-check kay asawa ko, tapos sabi, "Be, mataas mo nakuha ko." Pambaba, keep it up, nakalagay dun sa notebook. Ang score ko lang yata noon ay 17/70. Napakalayo po talaga. Malapit na po noon na exam. Like, yung pong mga pinaprint ko na question and answer, di ko na po nasagutan. Kasi nga po, na-short po talaga ako sa time. Doon po ako. Yun po ang sa isang pinanghinayangan ko yung oras po talaga. Kaya po, pag tayo po nagre-review, talagang i-maximize po talaga natin ang oras natin kasi napakahirap po talaga. Tapos po nung final coaching na po, napakatagal po. Tila 10 hours nagpa-final coaching. Hindi ko naman po, akala ko po kasi, kinalculate ko na po kasi sa loob ng 1 month. Sa isang araw, kailangan isang area ako. Tapos, papulit-ulitin ko na. Hindi ko naman po magawa kasi nga po na anong utak ko parang na-dedrain. Pag wala na pumapasok, natutulog na ako. Kasi nga, hindi naman po kasi ako fast learner. Katulad po ng iba magagaling po. Sa mga kasabayan ko sa review, magagaling po talaga. Pag po kami nag-board exam trial, ako naman po, di po ako nag-board exam trial. Kasi nga po, tinatamad po ako. Yung board exam trial po yun, pagkatapos po nyo sa isang area, mag-board exam trial po kayo. Lahat po kayo. At ilalagay po doon kung sinong, kung failed ka ba, o ano. Meron po yung iba, mga taga-ICCT, dito po sa Kainta, magagaling po, ang score po nila, 98/100, gagaling po talaga. Sabi ko, "Nakaw, Lord, paano po ako?" Sabi ko, ganyanan. Ayun po. Nung naman po kami mag-e-exam punta po kami hinanap po muna namin yung 1 day before na exam, hinanap po namin yung school para po diretso na lang. Nung exam day na po, first day po, kami, nakapila po kami, napakaaga. Tapos, mahaba po talaga ang pila. Pagpasok po namin sa room, bago po ako pumasok, talagang kabang-kaba ako. Parang matatay na, di mawari na aking pakiramdam. Tapos po ngayon po, pinapasok na po, bawal po mag-cellphone doon. Nakaupo na po kami. Habang po ako nakaupo, naglalawa po ang aking kamay. Kaya kinakabahan nga po kasi ako kasi po, sabi po sa iba, napakahirap po daw ng board exam. Hindi na po daw katulad ng mga dati pa kasi po, ngayon po ang board exam sa criminology, binago po. May bago pong batas na RA 11131 na kahit pasado ka, tapos may kahit pasadong average mo, may 3 kang bagsak na area, fail ka pa din. Yun po mahirap doon. Tapos, ayun po, habang iniintay po namin yung yung answers, yung test paper, kabang-kaba po talaga ako. Kasi mapakahirap po talaga eh. Unang subject po, area, yung tungkol sa mga batasan eh. Yun ang paborito kong subject nung nag-aaral ako. Yun lang po talagang paborito ko. Kasi yung tuturo po sa TC, si Attorney Mags, magaling po magturo. Yung review din, ang nagturo din po sa amin dun sa area na yun, attorney din. Unang book, hindi ko po nabubukla, pagpasok po, parang madali ang una. Ayun, sagot-sagot. Ang naging technique ko po nga pala, i-share ko lang po para po dun sa
magbo-board exam din po. Ang technique ko po, sinusulatan ko po muna ng mga sagot. Pag natapos na po ako 1 to 100, may natitira pa po akong mga 1 hour may git. Mag-ano na po ako, mag-shades na po ako. Babasahin ko po ulit sa una. Tapos, minsan minababago pa din. Kasi nga po, sabi ko, bago kami umalis ng hotel, sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Turo niyo po sa amin ang tamang sagot. Tapos ganyan. Sabi ko, tama na ito, Pag po kasi ang sagot ko, sure na tama, ang nilalagyan ko po na napakalaking star. Yun na po, di ko na po babasahin. Tapos yung mga walang star, yun ang uulitin ko ng basa. Ayun na, bantali nung una. Nung pangalawang, nung panghapon na, mapakahirap naman. unang basa ko pa lang, Panginoon, tulungan niyo po ako kasi nga po, mapakahirap po talaga. Yung mga tanungan po talaga, vocabulary, napanghirap po talaga. Tapos yung iba po, talaga pong di na pag-aralan. Kaya sabi ko, Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin kasi nga po, short ako sa almost 1 month lang ako nag-review. Tapos yung mga klase ko, tutok sila. Sabi ko, paano kaya ako naisip ko agad, paano kaya pag bumagsak ako? Sabi ko, siguro matatanggap ko kasi nagkulang naman talaga ako sa pag-review. Yung mga klase ko, nag-review 5 months. Tapos magagaling pa sa klase yun. Talagang sila, yung magaling po talaga. Magagaling sa English. Ang exam naman po, English talaga. Kailangan nakakaintindi ka. Ako naman po, di naman po ako magaling mag-English. Di nga po ako marunong salita ng dire-diretso ng English Tapos yun po, mga sumunod na araw, ng pangalawang araw, napakahirap po talaga ng exam. Talagang, kung sa sarili mo lang, sa sarili ko, di ko talaga kaya Tila sa 100 sa pangalawang day, ang may star lang sa akin, 10. Paano? Sabi ko, Lord, paano naman po itong 90? Sabi ko, pag po kasi ako nung second day po, habang po ako nagsasagot, talagang hindi ko po maintindihan isang tanong. Tumutungo po ako, sabi ko, Panginoon, tulungan niyo naman po ako. Kasi po, napakahirap po talaga. Tapos hindi po ako mapakali. Di ko nga po alam kung nagtataka na po ang proctor sa akin Tutungo, tutunay, tutungo. Kasi sobrang hirap. Tapos nun, paglabas ko sa sobrang hirap kasi. Paglabas ko, yung mga nag-exam din, mga malumbay ang mukha. Tapos yung mga kaklase ko din na doon, tinanong ko, mga pre, mahirap ba exam? Oo pre, inireview ko, hindi pumasok. Ganyan kami, ito pa naman pinag-aralan ko. Sa di po nakakalam, sa exam po ng criminology, hindi lang po yan sa batas. Meron po din sa mga watawat, yung in times of peace, in times of war, mga ganyan-ganyan. Sabi ko, mapakahirap talaga. Sabi ko, tapos meron naman pong iba nagsasabi na, bandali daw. Sabi ko, basta ako, nahirapan ako. Nung last day na po, yung ine-expect ko po na bandali, kasi nga po, lagi po nanonood sa TikTok, lagi po bang, doon sa subject na iyon, lagi bang tataas ng average nila, 89, 90, sa isang area iyon. Expected ko, napakadali. Kasi nga, lang siya, isang area siya, pero 3 subjects lang. Correctional Administration, tsaka Quran, tsaka Therapeutic. Ay ko, bandali nito. Nung pagbibigay po nung mga tanong, bangkapal. Ay ko, nakapaw. Pag po ganyan ng tanong, napansin ko lang po sa board exam, napakahaba po ng nakasulat, pero ang tanong bang ikli. Ay ko, nakakatamad basahin ito. Tapos po yung
yung proctor po namin nung third day, wala po silang palugit, parang saktuhan sila magbigay. Eh nung yung mga nauna pong proctor, mababait po. May mga palugit na 30 minutes, sisimula na agad. Eh pag buklat ko po, kala ko po bandal, ibang hirap po pala. Gawa ng tanong, napakahirap intindihin. Ayun, sagot-sagot ako. Pag di ko alam, tungo ako. Hingi ng tulong sa Panginoon kasi nga sa sarili ko di ko po talaga kaya. Kaya po nung pong nagtitinda po kami ng sabi ko, be, malapit ng bukas na labas ng Vortex. Eh may tinda kami noon, ako lang mag-isa, nakatao. Hindi na mapakali. Dumating na siya, galing may ginawa sila sa school. Dumating siya. Nag-ano ako noon, naglalagay ako ng mga halo para pag may bumili, siya-serve na lang. Naglalagay ako haloon. Paglagay ko ng halo, be, pumasa ka. Nagko-congrats na ako sa GC ng Anyes. Sabi ko, baka pinaprank mo lang ako. Baka pinaprank mo lang ako ah. Tapos kinabahan po ako. Umiyak na po ako kasi nga po, nung nalaman ko pong ganyan, sabi, di po ako naniniwala. Pero tumutulo na po ang luha ko kasi hindi ko naman po talaga in-expect na ako'y makakapasa. Kaya sabi ko, Panginoon, ano ko ba, deserve ko ba ito? Kasi nagkulang naman ako kulang po ako sa preparation, pero bakit pinapasa mo ako? Tapos yun, iyak ako ng iyak kasi nga, nangingi ako ng sa Panginoon na salamat sa Kanya dahil kahit nagkulang ako, pinapasa niya ako. Samantalang napakalaki ng pagkukulang ko. Tapos ayun, talaga pa. Lahat po ng site, binuksan ko, hinanap kong pangalan ko. Baka mamaya, hindi para totoo. Umiyak na ako yan. Tsaka nung kinabukasan pagising ko, pasa ba talaga ako? Kasi, hindi naman ako yung magagaling na estudyante na cum laude, summa cum laude. Tapos may isa po kasi akong hiniling sa Panginoon na hiniling ko po sa Kanya na Panginoon, kahit po di ako matalino, Panginoon, sana po mag-top po ako sa board exam. Kasi po may pag po nag-top po, may reward, 750,000. Doon pa lang po yung sa review center. Tapos bukod pa pong may nangakaw po kasing doktor si Doc Mateo po sa Morong. Professor din po namin na kahit po daw kahit aning po daw top, basta mag-top, bibigyan po daw niya ng brand new na Aerox. Kaya ako naman po, sabi po kasi sabi po, humiling ka lang sa Panginoon, yun po ang hiniling ko na kahit hindi po ako matalino, gusto ko po mag-top. Ayun po, sabi ko po sa sarili ko, hiling ka ng hiling, hindi naman pang-top na ang iyong preparasyon. Ayun po, maraming salamat po sa Panginoon at hindi niya ako pinabayaan sa aking naging laban itong board exam. At sa aking pinsan, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lumapit ka lang sa Panginoon palagi. At huwag tayong panghinaan ng loob. At ang pinanghawakan ko po sa aking Bible verse nung ako'y mag-exam, yung Kawikaan 3. Verse 5, yung magtiwala ka sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang umasa sa sarili mong kakayanan. Yun lang po ang pinangawa ko. Kasi nga po, sa sarili ko,
Hindi ko po talaga kaya kasi nung nga po ako nag-aaral, puro po ako tres ay. Tapos, meron pa po akong INC. Eh, ang grade ko po, di ko po pinapakita sa mga mama ko. Pinakita ko lang po nung 4th year na po ako. Kasi nga, puro tres po ang grade ko ay. Nakakaya mo po sabihin, eh, yun naman po talaga ang totoo. Kaya po nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon sa akin, sa simple kong pagsunod ay nakapasa ako. To God be all the glory.